Tropical Depression Agon o Aghon ay nasa vicinity na ng San Vicente o pagitan ng Ticao Island at ng Bulan, bahagi ng Sorsogon. At inaasang tatahakin ang buong Bicol Region, maaaring sa kalupaan o karagatan ng Bicol Region mula Sorsogon, Legazpi, Iriga hanggang Naga sa Camarines Sur. At masugid na panahon, inaasahan pa rin sa halos buong Visayas area, Silangan ng Visayas, Bicol Region hanggang bahagi na yan ng Southern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 25, 2024. Ang oras nating voice from umaga ay alas 9:43 na ng umaga. Makikita ngayon sa Doppler radar imagery, yan yung animated Doppler radar imagery mula sa Dita PD Pag-asa. Makikita na po ang bahagi ng Quezon Province mula sa Camarines Norte at ilang bahagi ng silangang bahagi ng Calabarzon at dyan sa parte pa rin ng bandang Aurora, Quezon Province ay nagpapang-abot ang mga water vapor ngayon dyan na outer rain band mula sa bagyong si Aghon. At dahil dyan magiging mas makulimlim na ngayon ang bahagi na yan ng Calabarzon area, kabilang na ang Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon hanggang sa hilagang silangan na po ng Luzon. Asahan ang mga iiral na mga unti-unting pag-uulan at makulimlim ang halos buong maghapon ngayon. So medyo magiging komportable ang ating temperatura sa Metro Manila, kabilang na ang buong Calabarzon area. So hindi muna tayo makakaranas ng matinding init, dulot pa rin ng sama pa rin ng taas ng temperatura ngayong araw. Kaya asahan na magkakaroon tayo ng mga ilang light rain showers pa rin na medyo iiral. Inaasahan din na nakataas po ang ating rain forecast ngayong araw at 100%. So anytime, unti-unti, bukod sa unti-unting magiging makulimlim tayo sa Metro Manila, unti-unti rin tayong makakaranas ng medyo mga drizzle rain o wisik-wisik na ng ulan habang lumalapit yung outer rain band nitong si Tropical Depression Agon. At depende pa kung mas lumakas ito, itaas ito ng ating mga official weather agencies as tropical storm, maaaring magkakaroon ng changes sa epekto ng mga pag-ulan mula Calabarzon, damay na ang buong Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon hanggang sa bahagi nga po ng bandang Bulacan area. So unahin muna natin ang lagay sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature na nitala ng aking weather station sa Caloocan, nakapagtala kami ng lowest of 28.6 degrees Celsius kaninang 5:17 a.m. At kahapon, nakapagtala kami ng mataas pa rin na air temperature na 35.9 degrees Celsius o halos 36 degrees Celsius pa rin. Kahapon ito ng umaga at 11:53 a.m. Ibig sabihin, bandang hapon, bumaba na po agad yung temperatura dahil nagiging makulimlim na po. At nagkaroon na kami ng ilang pag-ulan kahapon. Ibig sabihin, nagkaroon pa rin kami ng highest heat index kahapon. Nakapagtala kami ng 49.5 degrees Celsius na init pandama. Hindi na ako nakapag-post sa Facebook page dahil in-expect na mababa ang magiging heat index kahapon. Pero sa kasamang palad ay natiling tumaas pa rin ito. At kung itatabi naman sa heat indexes ni Pag-asa, ay nangunguna ang Apari Cagayan na sumargo pa rin sa 49 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index kahapon sa buong bansa. Naungusan pa kami sa Caloocan. Lumalabas, pangalawa kami sa Caloocan na nasa around 49 degrees kung titingnan natin o halos kapantay ko lamang o lang namin ng Caloocan ang Apari Cagayan na may 49 degrees Celsius na heat index. Kung mangalawa ang Lawag, Ilocos Norte na nasa 48 degrees Celsius na heat index at pumangatlo ang Bacnotan, La Union na may 47 degrees Celsius na init pandama. So mapapansin nyo, puro Hilaga ang nakapag-record ng matataas na heat index. Dahil bandang Katimugan kasi mula Southern Luzon hanggang Mindanao ay bumaba po ang heat index. Dahil na rin sa presensya ni Tropical Depression Agon. Sa ating page extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa napakataas na air temperature ang Subic Bay
na nakapagtala sila ng 38.5 degrees Celsius. Grabe init sa kanila kahapon, no? Despite na nagkakaroon ng mas mostly cloudy kahapon, umabot pa ng 38.5 degrees Celsius ang naging temperatura sa Subic area. Mas mataas pa ng ilang degrees kumpara sa amin kahapon na 35.9 degrees Celsius lamang ang difference. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, almost stationary lamang na 18.6 degrees Celsius na lowest temperature sa kanila. At sa inula naman ang Kapalogan, well, alam na natin ang mangyayari dahil nga po masungit na ang panahon sa kanila. Mula pa kahapon, kaya umabot ng 171.7 mm ang naging total rainfall sa kanila. Kahapon sa amin sa Caloocan West Grace Park, nakapagtala kami ng total of 13.8 mm na total rainfall. So at least sa buong month of May ay naka 102 mm na po kami. At least halos difference na lamang namin from average ng month of May ay 85.4 mm na lamang ang difference para pumantay sa pinaka-difference ng average rainfall for the month of May ng mga nakaraang taon. At least kahit papaano, mabot na rin ng 100. At least nasa normal. Normal na ang naging total rainfall namin sa Caloocan kahit papaano, normal rainfall. Ganon. So, hindi pa rin na above normal yung naging total rainfall sa amin. Medyo pasok na ito sa at least normal rainfall. At bago ang lahat, ay meron pa rin tayong space weather status at nagkaroon na naman tayo ng moderate na M+ na solar flux o solar flare. So, sisilipin natin yung lagay nito at so far mula sa NOAA KP Index na natiling at least unsettled to active ang naka-forecast dito hanggang bukas po na posibleng umabot pa ng KP4 Index mga folks. So, patuloy pa rin na aggressive din ang space weather natin. Hindi lamang sa Pilipinas, sa labas din ng planeta natin ay aktibo rin ang mga moderate space weather observations natin mula sa geomagnetic field at solar radiation. Lalo na sa solar flux natin, yung epekto ng solar blackout nakataas po sa 60% po dahil na rin sa activity ng medyo nakatapat sa atin na ART 686 at 685 na sunspots. So medyo mataas pa rin ang ating sunspot number at 130 at inaasahan sa loob ng 2 araw ay nasa 60% ang posibilidad pa rin natin na magkaroon ng radio blackout or posibleng R1 to R2 na radio blackout. At wala naman tayo na itala na solar radiation mula sa pinaka-solar flux o solar proton flux. Kalmado naman siya so far. Mas aggressive lamang yung X-ray flux natin na umaabot pa rin ng R1 category. So at least moderate ito, naganap ito since 4:05 AM, nag-maximize ito kaninang 4:25 AM at nagtapos din kagad as C7.2 at 4:36 AM. So kaninang madaling araw po naganap itong moderate na to. At ina-expected na maglalaro siya at medyo malikot pa rin. Bagamat hindi naman bumaba naman at wala pa namang umaabot kasalukuyan na umabot ng moderate kaninang madaling araw lamang. So expected na maglalaro ang ating geomagnetic field na makaapekto sa ating Earth's magnetosphere. Ayan, medyo nagpa-bounce in na naman dahil may arrival na naman ng solar wind. Bagamat moderate lamang ang ipinapakita na inaasang ionospheric TEC range. At least mga ilang minor lamang na auroral o north and south, northern lights at southern lights ang maapektuhan. Wala naman masyadong magiging malala o mataas sa solar activity. Pero yung solar wind ay naasahan natin nga po ay mula bukas po ay expected na medyo mas tataas ito at posible pa umabot ng 400 km a second. Baka siguro mga bukas po o hanggang Lunes, dito natin mas magkakaroon ng kaganapan na posibleng mas magkaroon tayo ng maraming geomagnetic field kasabay na rin ang solar radiation. So tingnan natin kung mangyayari yan according dito sa forecast ng solar wind. Bagamat wala namang masyadong malalang di region absorption, at least mga naglalaro lamang sa hanggang 10 to 13 MHz yung affected dito. So, at least manatiling mababa ang HF conditions between 20 to 80 meters.
So medyo mga minor na mga solar mga radio transmission interruptions at mga two-way radio noise ang medyo mararanasan natin. Bagamat napaka-minor lamang at hindi naman masyado ganap, so medyo okay pa rin mga folks, at least. Hindi masyado matitindi ang mga solar radiation at photon flux natin. Pero ina-expect na magkakaroon pa rin tayo mga ilang space weather activity gaya na lamang kaninang madaling araw na nagkaroon nga po tayo ng at least moderate na solar X-ray events. At makikita naman natin hindi masyado malala sa ating LASCO 3, hindi masyadong malakasan ang pagbuga nito, hindi kagaya ng madaling araw siguro. So expected na mag-arrive yan sa Earth anumang oras na mga minor lamang ang epekto sa magnetosphere. Sa ating outside humidity o relative humidity, 76% po kasalukuyan namin dito sa Caloocan West Grace Park at tumaas ito ng 2% since last hour. Despite na malapit ang presence na ni Agon, nasa 1,009 hectopascals pa rin ang aming atmospheric pressure and steady ito since last hour. Pero posibleng mas bumaba na yan kapag ka nasabay bandang Camarines sa norte na siguro ito o bandang Camarines Sur area. Kaunti-unting bababa na yan sa 1,004 pababa. To 1,003. So, tingnan na lamang po natin mga folks. Sa high tide and low tide status, kasalukuyan, maximum high tide po tayo mga folks. At dahil sa maalon po ang silangang bahagi ng bansa, totally bawal po munang pumalaot dyan. Pero di sa may bandang Manila Bay o West Philippine Sea ay mukhang pwede naman tayong pumalaot dyan so far. Ingat na lamang sa biglaang bugso ng hangin just in case na magkaroon ng swine, yung swine circle ng outer rain band nitong si Agon. Magkakaroon pa rin ng swine yan yung biglaang daloy nung pinaka-outer outer band niya. Yung outer band niya na biglang magsasama ito ng biglaang bugso ng hangin. So, ingat na lamang po dyan mga folks. Pero kung titingnan na naman natin sa ating almanac kung gaano kataas yung high tide ngayon, well, abot po ng 1.2 meters po ang taas niyan. So, malalim-lalim po. At pwede na mga mangisda ang ating mga maliliit na mangisda sa kahit sa pampang lang ng Manila Bay. At lalo sa mga magtatahong ay asahan po na makakapag-harvest kayo. Dahil malalim po ang karagatan. So inulit ko mga folks, ingat po at wag mo nang pumalaot sa buong kanluran, silangan, bahagi ng bansa mula Southern Luzon at buong bahagi ng silangan ng Eastern Visayas. Well, alam naman natin ang presensya ni Tropical Depression Agon, magdudulot po yan ng napakabugso at napakasungit na panahon sa area na yan mga folks. So, intayin muna ninyong medyo kumalma ang karagatan, lalo na sa bandang baybayin ng Southern Visayas. At siguro sa loob ng 24 oras, unti-unting magkakaroon na ng improved weather condition dyan. Pero sa may bandang silangan pa at buong Bicol region, sa may baybayin, totally bawal po munang pumalaot at maaaring yung mga biyahe na mga roro ay inaasahan nating magsususpend muna sila ng kanilang biyahe ngayong araw. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inaasahan lulubog ito mamayang 6:19 PM. Ang ating 97% illuminated na lamang na sinag ng buwan at buwan ng gibos. Sisikat naman ito mamayang gabi at 8 o'clock PM at inaasahang bukas na ng umaga, kinabukasan na, ito aasahang lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, epekto na rin ng presence ni Tropical Depression Agon ay may magiging mas makulimlim po, particularly ating buong maghapon hanggang bukas po yan, lalo na sa Metro Manila. Ay asahan po ang mga pagkalat-kalat na pag-ulan at typically drizzle light rains na medyo nararanasan ngayon dito sa Metro Manila, unti-unti. At asahan na medyo mas unti-unting magiging moderate yan habang lumalapit nga po sa may bandang Camarines Norte itong si Agon. Sa ngayon, 50 to 52% ang tsansa ng pag-ulan. At bukas naman ng Linggo, asahang buong maghapon magiging makulimlim. At inasa natin kasi bukas, mas ramdam natin ang presensya ni Agon, asahan ang mas makulimlim ang ating himpapuid bukas sa Metro Manila at expected ang mga ilang light at posibleng hanggang moderate rain showers. Depende sa magiging development ni Agon bukas. Kung sakaling mapaaga itong mag-enhance sa tropical storm, maaring mas madagdagan ang pagbuhos ng ulan o paglakas ng ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Pero wala tayong masyadong mararamdaman na cyclonic effect
Hindi gaya ng mga nararamdaman ngayon sa bandang Bicol Region area na mas masungit ang nararamdaman nila doon. Diretso agad tayo sa ating ginagamit sa satellite imagery. Makikita po ang napakalawak na sirkulasyon na ito ni Tropical Depression Agon, at nakikitaan na yung pinaka-inner central wall o eye wall nito halos yan sa may vicinity ng Bicol Region, bandang Sorsogon area, at inaasang tinatahak na ito ang buong Bicol Region mula Sorsogon, Legazpi hanggang Camarines Sur na po yan. At masungit na panahon ang inaasahan ngayon dyan sa bahagi ng Bicol Region. At ingat po sa mga kababayan natin na posibleng pagbaha at wag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. Take note yan, lalo na sa baybayin sa paligid nito. Makikita po ang napakalawak nito na magbubunsod po ng masungit na panahon mula sa buong Southern Luzon. Damay na rin ang ilang bahagi ng hilagang parte ng Mimaropa, buong Visayas area, lalo na sa Hilaga, Eastern man yan ng Visayas, Mapanorte man yan, Mapa Camarines Norte man yan o Catanduanes. Masungit po ang panahon at asahan ng heavy rain showers, at inaasahan din ang violent ang potentially na aabuti ng mga pag-ulan ngayon dyan kasalukuyan. So ang buong sentro nito nagpapaulan ng masungit na panahon o pag-uulan sa bahagi nga po ng buong Masbate, Guimaras Island, Sibuyan, Romblon, Marinduque. Inaasang nakataas na sa tropical signal number 1 na rin yan ang buong bahagi na yan ng Southern Luzon. At inaasahan ang influence ito magpapang-abot sa bahagi ng Mindoro, Marinduque, Quezon Province, at silangang bahagi ng Aurora Region at Polillo Island. Inaasahan nakataas na yan sa tropical cyclone wind signal number 1. At habang kumikilos ito pa westward, inaasahan na unti-unting yung influence ng tropical cyclone wind signal number 1, itataas na rin yan sa buong Calabarzon area, at maaring madamay ang Metro Manila sa tropical cyclone signal number 1 sa loob ng 24 oras ngayong araw, at tuloy-tuloy na yan hanggang bukas. Siyempre, damay na rin ang bahagi ng Bulacan area, mula dyan sa bahagi ng Gapan City pataas ng Cabanatuan. Nakakaranas ngayon ng makulimlim at mga ilang mahihinang pag-ulan na ngayon ang buong Angeles at San Fernando, Pampanga. Sa Central Luzon naman, dyan sa buong bahagi ng Paniki at Tarlac area, at sa bahagi Hilaga naman ang buong mula sa parting Urdaneta, sakop ng Pangasinan, pataas na yan ng Antaw, Bambang, Bayombong, papunta din sa may bandang silangan ng Northern Luzon, Etiague, San Mateo, hanggang Palanan, Isabela. Sakop na po yung influence na yan ng outer band. Yung trough na ito mula kay Agon ay magdudulot po ng makulimlim na hipapurin, at asahan ang mga magsisimula sa mga light drizzle rains at unting-ting magkakaroon ng mga unti-unting light o moderate showers habang lumalapit ito. So, time to time po yan ha, magkakaroon ng more development ng mga pag-ulan. Sa ngayon, mga light rain showers muna ang mas mararamdaman natin, especially sa babang pandang kalurang bahagi ng Luzon, kagaya na lamang ng Metro Manila. Pero sa silangan, mula Infanta, Quezon, hanggang dito sa may bandang Baler at Kasiguran, mas dama nila ang malalakas at moderate and some heavy rain showers ngayon ang medyo umiira dyan. Dahil nakataas po dyan ang typically na heavy rain potential ang buong Quezon Province. At buong bahagi ng Bicol Region nga po, mula Camarines Norte and the rest ng hanggang Sorsogon, masungit po na panahon ang unti-unti ninyong nararamdaman ngayon dyan. Lalo na kung saan ang sentro ng bagyong si Agon ay nasa bahagi na nga po ng Sorsogon, area ng bandang Ticao Island o ng Bulan ng Sorsogon. Malamang dahil sa mabilis po ang pagkilos nito, inasang nasa may bandang baybayin nito ng Legazpi o pagitan nga po ng Borias Island. Pabilis po kasi ang ikinikilos nitong si Agon, tan-west, northwestward. So mabilis po ang kilos niyan, anytime mula Ticao Island ay yun nga po, banda rito na yan sa may bandang Donsol at Claveria sigurado. So kung hindi man sa baybayin ito ng Legazpi o maaring sa kalupan nito ng Legazpi, ang pinakasentro nito, pero yung outer central eye wall nito, sakop hanggang Sibuyan Island, Masbate, hanggang Rojas din sa may bandang Panay Island. So masungit na panahon at malakas na hangin ang bagbugso ang iiral ngayon dyan sa area na ating binabanggit. Yan po, yung sakop niyan. So expected po ang malakasan ng mga pag-ulan dyan, at ingat po sa potensyal na pagguho ng lupa ha, at biglang pagbagsak o pagbuwal ng mga puno just in case.
at least maging alisto po tayo at nakahanda naman ang ating gobyerno na dahil mula kahapon ay nakapaghanda na daw ang ating gobyerno para sa posibleng mga ililikas kung sakali at maapektuhan nitong si Agon. Dahil posible pa nga itong mabot ng tropical storm sa loob ng 24 oras. At mula sa may bandang katimugan po ng Visayas, dito sa bahagi nga po ng Leyte, Borongan, Eastern Samar at bandang Salcedo at Guian, which is unang naglandfall kaninang madaling araw sa parte ng Hamonon Highland. Estimated mga 1 o 1:30 a.m. Naglandfall sa Hamonon area o island kaninang madaling araw. At tumawid nga po ito ng bandang Kinapondan. And then nagsanta Rita siya kaninang bandang umaga na po yan, nagsanta Rita na siya. So mula kaninang madaling araw ay inasahan nga natin ayon na rin sa ating ensemble forecast, unang tatamaan ang Hamonon Island. At ngayon, medyo unti-unting nagkakaroon na ng dahan-dahang improved weather condition ang taga Salcedo sa Eastern Samar, Borongan at Dolores area at Guian Eastern Samar. Sa bahagi naman ng Leyte ay ang bandang Baybay City, Maasin at Liloan, bagamat makulimlim pa rin at asahan pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang iiral, kabilang na ang bahagi ng Cebu, Bohol, at dito sa bandang katimugang bahagi ng Negros Region sa mula Kabankalan, pababa na yan ng Santa Catalina at Seattle. Siyempre, damay na ang Siquijor. Bagamat hindi nagsingalala mula kaninang madaling araw, ay at least magkakaroon pa rin kayo ng maulap na pakulit at asahan ng mga ilang light to moderate showers ang medyo uulanin pa rin sa inyo. Pero asahan na unti-unti na nagkakaroon ng improved weather condition ang katimugang parte na ito ng Visayas. Yan, yung areas na yan. Medyo unti-unti nang gumaganda ang panahon dyan despite na nagkakaroon pa rin kayo ng kasalukuyang pag-ulan. At wala sa may Mindanao ay despite unti-unti na rin nagkakaroon ng improved weather condition, pero expected na tuloy-tuloy pa rin na maulap at cluster o kalat-kalat and scattered rain showers po ang iiral sa halos buong Mindanao mula Northern Mindanao sa Cagayan de Oro hanggang Surigao del Norte. Pababa na yan ang bandang Surigao del Sur and the rest ng Compostela Valley at Davao Oriental. Kalat-kalat po, scattered rain showers po ang medyo iiral dahil may mga surface trough pa po dahil po sa remnants nito ng buntot ni Agon. Kaya medyo magpapaulan pa rin sa silangang bahagi ng Mindanao and the rest ng Davao Oriental. At damay na rin ang ilang bahagi ng Central Mindanao mula Bukidnon and the rest ng Sorsogon, magiging maulap po at magiging kalat-kalat din ang mga pag-ulan ninyo dyan. Bagamat hindi singlala sa hilagang bahagi ng Mindanao, expected na magiging maulap at unti-unti na kayong nakakaranas dyan ng medyo pagsilip ng haring araw ha. Kabilang na ang areang bahagi ng Kapatagan sa may BERMM, pero magiging part dito Muslicaudi pa rin at asahan pa rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, despite nakatamtaman na lagay ng panahon, lalo na sa Zamboanga City, and the rest ng isla ng Basilan at Sulu, magiging mas maaraw po ang area ninyo dyan, pero expected din ang mga ilang partly cloudy ang maghapon. At mula Dapitan, hanggang dyan sa bahagi nga po ng Osami City, magiging partly mostly cloudy pa rin ng iiral at asahan pa rin ng mga scattered rain showers at may mga posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms. Pero dahil sa malamig ang bahagi ng yan, dahil sa tuloy-tuloy na pag-sungit ng panahon, yung localized thunderstorms medyo mababa lamang ang tsansa. At typically, light rain showers, ang malamang ang iiral sa inyo dyan maghapon. Pero beware sa papalapit na surface trough pa rin dahil sa outer tail band nitong si Agon ha, na magpapaulan sa silangang bahagi ng Mindanao at southeastern ng Mindanao. Nakaganda sa ating computer-generated tropical cyclone sector and as of 10:15 a.m. ngayong umaga, ay nanatiling nasa tropical depression category pa rin to na may maximum wind sustained winds na 59 km per hour at bugsong umaabot ng 74 km per hour. Na ang central air pressure nito nasa 1,002.63 hectopascals. Samantala sa ibang agencies na nakadata feed ay nasa 56 km per hour naman ito at 69 km per hour naman ang pagbugso niya na ang central air pressure nito ay nasa 1,003 hectopascals. And since 10:15 a.m. ay kumikilos ito ng pan-west-northwest pa rin sa bilis ng 29 km an hour. So mabilis po ang pagkilos niya. So any moment ay nasa bahagi nito ng bandang Camarines Sur.
sa loob ng 12 oras. Kung hindi o kung patuloy ang mabilis niyang pagkilos, inaasahan na nasa area na ito ng Camarines Sur. At lumalabas na ang bagong track forecast. At makikita natin dito ay mula sa may bandang Tikaw Island, kumikilos pa rin ito pa west-northwestward at inaasahan ngayong maghapon ay babagtasin ito ang buong bahagi ng Bicol Region. Inulit ko, mula sa buong City of Iriga hanggang Naga na po yan ng Camarines Sur. At inaasahan nga po sa loob ng 24 oras, babaybayin nito ang buong Camarines Sur hanggang umabot ng Camarines Norte sa may bandang Santa Elena, according dito sa latest na track forecast. So mukhang mas dumausdos pa siya. At gaya ng ating analysis kahapon, inaasahan nga po na lalabas ito ng bandang Camarines Norte. Pero ayon dito, posibleng umexit ito ng bandang Calawag, sakop na ng bandang Quezon Province. Yan, sa loob ng 24 oras. At inaasahan na itong tatawid at mukhang tatawidin pa nito ang Polillo Island. Yan, mukhang tatawin pa rito ang pinaka Polillo Island. At kung sisilipin natin sa oras natin sa Pilipinas, inaasahan natin ngayong gabi, mga bandang 8 p.m., ay nandito nito sa paligid o sa vicinity ng Buena Vista, ng Quezon Province o Kapuluan o San Isidro, sakop na po ng Quezon Province. At inasang medyo magre-recover na siya unti-unti. Babagtasin na niya ang area nito ng Kabugwang, yan, or Ginayangan. Kikilos ito pa north westward. Then tatawid ito ng bandang Calabarzon area. Yan, tatawidin pa at mukhang tatawid pa ito sa may bandang Polillo Islands. Ayan, oh. At inaasahang sa bandang linggo na po, bukas ng madaling araw. So, typically, mga mamayang gabi o hating gabi, nasa bandang, dito na sa may bandang Santa Elena. Bandang, sakop pa rin ito siguro ng Bicol Region, Camarines Norte, border ng Camarines Norte. At buong gabi hanggang bukas ng madaling araw, expected, ay tatawidin na ito ang Bicol Region hanggang Calabarzon area na. Then tatawid ito ng Polillo Island at bukas ng linggo, approximate 8 a.m., ay inaasahan itong nasa karagatan na ito ng Philippine Sea bago ito magre-recurve pa north-northeast o pa northeast. Then mga bandang 8 p.m. ng hapon o buong maghapon, inaasahan ito babaybayin ang gilid nito ng Aurora at ng Kasiguran Aurora. Halos didikit ito sa may bandang Kasiguran Aurora. Bukas ito ng maghapon, Sunday po ito. So dito malalaman natin kung magkakaroon pa siya ng probability of enhancement. Depende na lamang sa forecast. Kung ito ay magkakaroon pa ng paglakas, aabot ng tropical storm to severe tropical storm. Pero base dito sa ating latest na CTC track converted sa PH time, ay mukhang hindi siya aabot ng tropical storm. Yan. Siguro banda rito sa may bandang pagbaybay niya ng bandang Aurora region, maaring umabot siya ng tropical storm. Kung hindi man ngayong araw na tumaas ito ng tropical storm, ha? Kasi base dito, magme-maintain siya as tropical depression. Yan, hanggang sa mag-exit ito ng bandang Camarines Norte. So magbabari pa po sa system ng sirkulasyon niya o mag-enhance pa. At dito pa posible pa siyang mag-enhance dahil magkakaroon na siya ng conductive sa karagatan ng Philippine Sea, bandang Calabarzon area. At pagtawid nito sa bandang Kasiguran Aurora ay mas titindi yung kanyang conductive sa karagatan nito dito, which is posibleng maging tropical storm siya at maaari pang umabot ng severe tropical storm sa susunod na 48-hour period. At maaaring by Monday siguro, dyan, by May 28, 2024, 8 a.m. o Martes na ng May, ay posible pang umabot ito ng typhoon category. Then mas magkakaroon na siya ng constant significant development at magkakaroon na siya ng constant upward low convection na magdudulot po ng rapid ng paglakas na naman sa kanyang sirkulasyon na magbubunsod nga po na umabot ng severe tropical storm to typhoon category. Mga Martes na po siguro yun.
ng madaling araw siguro o ng umaga ng 8 a.m. ng Martes. So, tingnan natin kung magkakaroon pa ng changes yan dahil time to time nga po, magbabago pa yan. At so far, ayun po, babagtasin niya buong maghapon ang buong Bicol region po dyan sa baybayin ng Bicol region. So, ilang beses itong magpapatawid-tawid sa isla. Isla at kalupaan ng Bicol region hanggang ito ay umexit ng bandang Camarines Norte nga po at tatawid pa ito ng bandang Calabarzon nga po sa bandang Polillo Island na po ito. Mga bukas na siguro ito ng madaling araw ng linggo. Ito tatawid mula Camarines Norte hanggang dyan sa bahagi nga po ng Calabarzon ng Polillo Islands. So tingnan na lang natin yung progress mga folks. At sa ngayon ay nasa bahagi pa rin o baybayin pa rin ito ng Montreal ng Ticao Island. Yan. At sa isa namang monitoring ko ay nandito naman siya sa may bandang San Vicente. So kukunin natin yung average ng dalawang yan. Yan, ng dalawang ito, bandang Ticao Island. Kung kukunin natin yung average ng dalawang yan, ay inaasahan natin yung sentrum niya nasa may bandang Bulan pa rin. Pagitan ng Bulan o ng San Fernando ng baybayin ng Ticao Island. So, yun po ang average yan kung kukunin natin yung dalawang ito. So, dahil po sa napakalawak po ng pinaka-central eyewall niya, inaasahan natin na hindi 100% accurate yung pinpoint ng tropical forecast system o tropical cyclone forecast system na ipinapakita. So, yun lang po yung pinaka-status niya ngayon o kasalukuyang lokasyon nitong si Tropical Depression Aghon. Na either nasa San Vicente ito or nasa bahagi ng baybayin ng Montreal o ng Montreal dyan sa Ticao Island. Sakop pa rin ito ng bandang Sorsogon area ng karagatan ng Sorsogon. So asahan pa rin na maghapon ay tatahakin ang buong Bicol region mga folks. So kung pagbabasahin naman natin yung ating General Flood Advisory and Warnings mula sa data feed, siyempre, di pag-asa, nakataas pa po sa General Flood Warning ang buong bahagi na halos buong bahagi ng Mindanao at Visayas area. Buong Visayas area nakataas pa rin sa red flood warning. At sakop na rin ang area ng Bicol region at areas ng Mimaropa at Calabarzon siyempre. Unti-unti na rin nagpapang-abot sa Metro Manila. Yan, naka-moderate na po ang bandang Quezon City, San Mateo at Antipolo. Maya-maya, madadamay na rin ang bahagi nito ng bandang Pasig at dito sa Caloocan habang lumalapit nga po yung presence ni Aghon. So, expected yan hanggang bukas po at typically ay itataas na rin yan sa Red General Flood Warning ang buong Quezon Province ito, extended from Calawag, Lucena, hanggang dito nga po sa may bandang Baler Aurora. Inasahan natin yan sa loob ng 24 oras hanggang 30 oras ay maaaring itaas na rin yan sa Red General Flood Warning. So magbabari pa rin yung sungit ng panahon na dala ni Aghon sa loob ng 24 oras. So ingat pa rin mga folks, lalo na sa bahagi nito ng Bicol region na nakakaranas ng mas masungit na panahon dulot nga po ni Tropical Depression Aghon. At sa lagay pa rin ng water dam kay Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos nito mga folks. So tingnan natin kung ang pag-ulan na iiral sa bahagi ng Luzon magpaparecover sa water level ni Angat Dam. So titingnan natin mga folks kung magiging sapat. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng water level ni Angat Dam. Mula 179.27 kahapon, ngayon ay nasa 178.89 meters na lamang mga folks. Very critical pa rin ang level niya. Kaya expected gumagamit na po ng backup water supply ang ating local agencies at sa MWSS o ng Maynila. Malamang ginagamit na siguro ang backup kay Lamesa Dam or ng Ipo Dam para magkaroon ng backup supply ang Angat Dam. Dahil imposibleng magkakaroon pa rin ng tuloy-tuloy na supply sa Metro Manila despite na napaka-critical level na po yung tubig kay Angat Dam. Well, hopefully nitong mga pag-ulan na to ay magbubulsan po ng pag-recovery sa mga water dams natin mga folks. So tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Samantala sa Ulat Lindol ay so far mula kaninang madaling araw o hating gabi, dito sa data feed ni PBox, makikita natin mga mangilan-ngilan pa lamang ang bilang ng mga paglindol. Bagamat merong isang magnitude 4.3 na naitala kaninang 10:20 AM nitong umaga lamang, yan pa rin sa may bandang Balut Island, Municipality ng Sarangani pa rin. So halos sa may bandang
Indonesian Peninsula pa rin. O Malaysia. Sulawesi, Indonesian Peninsula. Bandang Indonesian Peninsula pa rin yung sakop nito. So napakalayo sa bahagi ng katimugan ng Mindanao. Bagamat sakop sa range ng seismograph ni PBOX, pasok pa rin ito sa ating record. At so far, wala naman na kasunod niyan na magnitude 4.0 pataas. And since malalim-lalim naman yung epicentral depth nito at 50 kilometers, wala namang masyadong magiging problema gaano. At alam naman natin, mas marami pong fault line kasi dyan. Ayan marami pong mga fault line kasi dyan at may mga underwater volcanoes pagitan ng yan sa katimugang bahagi ng Mindanao at Indonesia. Marami pong underwater volcanoes daw kasi dyan. So typically, mga pagyanig, mas madalas sa area na yan. Pero so far, wala na tayo naitala na mga paglakas pa rin, na mga malalakas ang paglindol. Ayon sa aking seismograph sa Caloocan, wala naman tayo naitala na mga malalakas na paglindol. At kung titingnan natin yung historical earthquakes, kung aabot na ba ng mahigit 1,000 ang total earthquakes natin ngayong May, yan, iloload natin ulit. So far, nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. So halos magiging 1,000 plus na po ang total earthquakes. To be exact, 959 ang total earthquakes natin ngayon. 918 dito is magnitude 2.0 pataas. 33 sa magnitude 4.0 pataas at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. At awa naman ng Diyos, wala naman tayong nadadagdagan o wala tayong na-record na magnitude 6.0 na lindol dito sa bahagi nga po ng Pilipinas o sa kalupaan ng Pilipinas. At huwag na nating asahan na magkaroon sana tayo ng mga ganung malakas pa na paglindol para naman sa kaligtasan natin. At so far, 4 lamang ang naging magnitude 5.0 natin pataas dito so far at nanatiling mas marami ang pagyanig sa bahagi pa rin ng Surigao del Norte, Eastern Visayas at Surigao del Sur area. So ingat na lamang at maglilista pa rin tayo sa mga kababayan despite na hindi naman susceptible pa na nagkakaroon tayo ng mas malalakas na pagyanig. At narito naman natin 3D weather forecast para sa araw ng Sabado, May 25, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 25, 2024. Huwag po kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa ating website at www.timoweda.com para sa mga lagay ng ating panahon, lalo na nakakaranas na kami sa Caloocan ng mga gloomy, moderate, and drizzle rain showers na gaya na ating sinabi since kahapon. Unti-unti yan at may mga nearby showers na po. Dahil nga po sa presence ng outer rain band ni Agor. At bisitahin na lamang din ninyo ang ating website, lalo na sa lagay ng panahon in real time mula sa aking weather station sa Caloocan. At sa mga lagay ng ating panahon, gamit ang ating weather feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at mag-iingat po tayo mga folks lalo na sa apektado ng bagyo ngayong araw. At maraming salamat po mga folks.